Alright, so okay, ang ating pong tatalakay 'no, sa episode nito ay may kinalaman po sa well, sa mga topic again sa tungkol sa mana at tungkol sa land grabbing o inaagaw yung lupa 'no, na na ito'y mana ng kanyang tatay na pumanaw na, pinagkakaitan daw siya ng kanyang tita 'no, doon sa parte ng, mana ng kanyang, ng tatay. So, ano daw po ang mainam niyang gawin. Ito pong sulat nito ay padala po sa atin ni Madam Melanie Santos. Okay, sabi niya dito, "Good morning attorney, paano po kung inaangkin ng tita ko ang parte ni tatay sa lupa? Ayaw pong ibigay sa amin. Ngayon po, ibinenta na down na po ng kalahati. Itinakbo na yung pera. Ano po kayang mainam na gagawin namin? Namayapa na po si tatay namin." Alright, okay. So, ganito, kung hindi pa kayo nagkaroon ng settlement of estate, okay? Okay, ay ang gawin ninyo ay mag-file na kayo ng petition sa korte 'no, para po mabawi ninyo yung properties, okay. Ngayon, kung nagkaroon na naman kayo ng settlement of estate, sa mga hindi pa nakakaalam 'no, ano ba yung settlement of estate? Ganito po 'yan, 'pag ang tao po kasi na mayapa na pumanaw, lahat po kanyang mga ari-arian 'no, ito po ay, mapupunta po 'no, doon sa kanyang mga tagapagmana. Sino ba 'yon? Ang mga compulsory heirs muna. Sino yung compulsory heirs? Siyempre yung pong surviving spouse 'no, asawa o byudo o byuda 'no, na buhay 'no, na iniwan at ang kanyang mga anak. Ngayon, kung walang asawa at walang anak yung pumanaw, okay. Sino yung kanilang tagapagmana? Ay yung kanyang buhay pang magulang, okay. So, kung wala ng magulang, kahit buhay pa naman ang kanyang lolo, lola, ay doon po lolo't lola po niya ang tagapagmana. Now, kung halimbawa wala na si magulang, wala na rin si lolo, si lola, at pumanaw yung isang tao, sino yung kanyang, tagapagmana, okay. Wala siyang compulsory heirs. Ang kanyang compulsory heirs ay yung kanyang mga kapatid na maituturing na mga collateral relatives, okay. So, yan ang background muna, kasi pag-usapan nga natin yung mana. Ito po, itong parte nito ay it appears 'no, dito sa sulat sa atin na yung lupang iyan ay mana na ang tagapagmana ay yung kanyang pumanaw na tatay at yung kanyang tita. So, magkapatid yung ano, magkapatid sila. Ngayon, ayaw daw ibigay ng kanyang tita ang parte ng mana na tatay niya. Hindi naman sinabi kung bakit 'no. At ang ginawa, binenta yung lupa at nag-down payment na, sa lupa at itinakbo yung pera. So, ano daw po ang kanyang, gagawin. Alam mo kasi, lingid sa kaalaman kasi ng iba 'no, pagkaalam kasi nila katulad ng si tita, okay. Kaya ayaw ibigay yung sa inyo kasi inisip niya, wala namayapa ng tatay ninyo. So, ibig sabihin ako na yung tagapagmana, okay. Yun ang common na understanding, ay hindi po yun. Kaya pinaliwanag natin kanina 'no, na magmamana lang yung si kapatid kung walang anak at asawa yung pumanaw na kapatid, okay. At wala na rin yung magulang. For as long as, may asawa at anak ito, yung mga kapatid po ay wala pong karapatan na magmana. So, in this particular case, yung kapatid niya, magkapatid sila, co-owner sila doon sa naman ng lupa, yung tita at saka yung tatay niya, okay. So, that means 50-50 sila. Ngayon kung ang pilosopiya nung tita, wala na yung tatay mo, ako na lang magmamana, ay hindi po pupuwede yun 'no. Kaya pinagkakait ayaw ibigay yung sa kanilang parte, okay. Tandaan po natin, 'pag nawala kasi si tatay katulad nito, wala si tatay, okay. May karapatan ba yung kanyang mga anak na magmana doon sa namana ng kanyang tatay in this particular case 'no, doon sa parte ng lupa na ayaw nga ibigay sa kanya ng tita niya, meron po. Bakit? Ang mga anak po 'no, ay siya po ay by right of representation, ayun, tandaan po natin, by right of representation ay sila po ay may karapatan na humalili 'no, doon sa parte ng mana 'no, o property na napupunta sana sa kanyang magulang kung siya ay hindi pumanaw. Pumanaw yung tatay niya, therefore yung mga anak, by right of representation,
sila po ay may karapatan na humalili doon sa ownership, co-ownership ng kanyang tatay. In this particular case, ayaw namang ibigay doon ng kanyang tita. So ano bang remedy? Anong gagawin? There are two ways, no? Una, of course, kailangan may magkonsulta na kayo sa lawyer, no? Upang ganito, mauna makapagpagawa kayo ng affidavit of adverse claim. At i-file nyo ito doon sa Register of Deeds kung titulado yung lupa. Kung hindi naman, ay doon sa assessor's office, no? Para mabigyan po ng kaakibat na lien, no? Doon po sa property, sa titulo man o sa tax declaration certificate. So magkaroon ng adverse claim. Ngayon, kung nag-file ka ng adverse claim within 30 days, no, from the filing of the adverse claim, no, excuse me, ay kailangan through your lawyer mag-file na kayo ng petition sa korte for either for judicial partition, kasi kung hindi pa nahati, and reconveyance. Okay? Bakit reconveyance? Ang ibig sabihin ng reconveyance, para maibalik po sa inyo yung parte ng share ng inyong tatay. Okay? And then, dahil nag-file ka ng adverse claim, ay protektado na kayo dahil ang adverse claim ninyo ay naka-attach po yan doon sa lupa. In short, pag ibinenta yan ng pinagbentahan, nandun pa rin yung adverse claim ninyo. Pwede pa rin kayong maghabol doon. Okay? So, yun po ang inyong gagawin. Ulitin po natin, kung hindi pa nagkaroon ng settlement of estate, ay mag-file na kayo sa korte ng judicial settlement of estate and partition. Okay? Upang sa ganun ay makuha po ninyo ang kung anong nararapat sa inyong tatay, no, bilang mga heirs niya by right of representation. Okay? And then yung may balik din, no, kasi binenta na, no? Kahit na sabihin nag-down na, binenta, tinakbo yung pera, abay ibig sabihin niyan maaaring i-bad faith yung auntie kasi in bad faith si auntie kasi alam niya may karapatan kayo, pero hindi binigay, tinakbo pa. Kasi 'pag tinakbo, ibig sabihin, may iniiwasan kaya tinakbuhan kayo, okay? So, parang ito ay classical land grabbing na nangyari, no? So, habulin po ninyo. Tandaan po natin, no, 'pag napag-file kayo ng adverse claim, sa loob ng 30 days, no, ay mag-file na kayo ng petition sa korte for judicial partition and reconveyance of the property and uh, and if possible, no, depende sa inyong lawyer yan kung anong assessment niya with prayer, no, sa korte to declare nullity doon sa ginawang bilihan, no, whether partial or in full. Kasi ibinenta niya ng tita ninyo yung parte ng lupa na hindi naman sa kanya. Ito ay pagmamayari ninyo ah, bilang surviving children, no, ng inyong tatay at sa mga compulsory heirs ng inyong tatay, okay, na pumanaw na. So, yun po ang inyong gagawin, no? Just get in touch with your lawyer. Tandaan po natin, within 30 days, no, dapat makapag-file ka ng petition for partition and reconveyance, no, doon sa korte. Kung hindi po kasi magagawa ninyo yan, okay, sa loob ng 30 days or shortly thereafter, ay maaari yung pinagbilan o yung tita ninyo ay pwede siyang mag-file ng petition sa korte rin, no, na ipa-cancel yung adverse claim ninyo para mawala na yung lien, no, o protection ninyo doon sa titulo o sa tax declaration ng lupa. Kaya naman napakahalaga na sa loob ng 30 days ay mag-file kayo ng tinatawag nating petition for judicial partition o settlement of the state, no, and reconveyance para maibalik po sa inyo ang property with damages, no, laban po sa inyong tita at doon na rin i-plead din po ninyo kung sino man yung nakabili, no? Huwag po inyong patagalin ito, huwag kayong patumpik-tumpik because what is at stake here, no, is your right, no, over this property. Okay? So maraming salamat and I hope na bigyan natin ng kasagutan ang tanong sa atin ng ating masugid na taga-subaybay na si Melanie Santos. All right? So thank you. And then let's now proceed dito po uh, sa ating yugto, no, ng ating sa bidyong ito. I would like, no, to make this announcement na ang Batas Pinoy, we have already a
Facebook account, 'no? Kabubukas lang po nitong Facebook account po natin ng Batas Pinoy. So, kung meron po kayong, Facebook, you could easily, reach me there, 'no? Mag-search lang po kayo, Batas Pinoy, and you can have a chat, 'no, doon sa account nito, 'no, sa Facebook, and you can ask your question at tayo naman po sa abot po nating makakaya ay we will try our best, 'no, para po masagot po ang inyong mga chat, okay? Please, can you spread the news, 'no, sa inyong kababayan, kaibigan, kamag-anak, kakilala, 'no, o inyong kapitbahay na ang Batas Pinoy po ay meron na po tayong, account sa Facebook. Okay, thank you very much. Of course, I would like to make this opportunity, no, to express my thanks and appreciation sa mga subscribers po natin, no, viewers, sharers, and likers po natin sa YouTube. Thank you very much. Kung hindi po sa inyong suporta, no, lalo na yung hindi nag-skip ng ads, siguro po ay wala na tayo rito sa social media, no, at tumigil na po tayo. But because of your consistent support, 'no, ay namomotivate po ang inyong lingkod, 'no, na-inspire po tayo to proceed with this endeavor, 'no, so that we can reach out, 'no, and spread out our advocacy to our friends, to our kababayan, saan man kayo sila naroroon, upang sila din ay may mapulot, 'no, sa ating pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. I hope to see you again in the next, video po natin. And of course, 'no, kung hindi pa kayo napag-subscribe, 'no, lalo pa sa, ah, mga viewers po natin, 'no, ay hindi naman po siguro, kalabisan kung ako po'y hihingi po sa iyo ng isang subscribe, share, and like, sa inyo pong, buttons po na 'to na makikita po ninyo, and of course yung notification bell upang sa gano'n, 'pag may updates po tayo, 'no, you'll be duly notified at wala po kayong mami-miss na mga episode, okay? Maraming salamat, and see you in the next video po natin. Bye-bye.